Pumasok na sa loob ng bahay ang mga tauhan ni Mio Lorenzo at pinagbabaril naman ito nila Rafael at Matias. Nung lumabas na sila sa bahay, nabaril naman si Matias sa braso. Buti na lamang dumating si Rafael at napatay niya ito. Naubos ang lahat ng tauhan ni Mio Lorenzo na lumusob sa bahay ni Matias, ngunit may isang nakaligtas at nagmamadali itong tumakas nung nakita niya na patay na ang lahat ng kanyang kasamahan. Nagalit ng gusto si Mio Lorenzo nung ibinalita sa kanya ng kanyang tauhan na nakatakas si Rafael. Pumunta sina Matias at Rafael sa kagubatan dahil doon muna sila pasamantala magtatago. Nagtanong si Matias kay Rafael kung ano ang kanilang plano. Ang sagot ni Rafael na kailangan nilang lumaban. Nagtanong si Mang Istong kung paano. Ang sagot ni Rafael na alam na ng kanyang Papa Jaime na nandito sila sa Pilapil, wala na silang takas at pati ng mga pulis ay tauhan na ni Mayor Lorenzo. Pero kung maitumba nilang nasa itaas, madali na lamang ang mga galamay nito. Ang sabi ni Matias na hindi lamang si Mio Lorenzo ang may mga galamay dahil may kakampi rin sila dito. Papunta na sina Aling Nadia at Diego kay Mercedes para sabihin nito ang kinaroonan ni Moises. Sinabihan ni Aling Nadia si Diego na hindi madali para sa kanya ang kanyang desisyon. Napagod na din siya sa pakikipaglaban sa mga sagrado. Ano pang saysay na kanyang ipaglalaban kung palagi na lamang sila talo. Ang sabi ni Diego na kapag kakampi niyang mga sagrado, palagi silang panalo. Ang mga sagrado na yan ang totoong jackpot. Isipin na lamang niya kung ano ang magandang buhay na maibibigay nila sa kanilang anak. Habang si Mercedes, inutusan niya ang priest na palalabasin niya sa balita na mukhang guilty si Rafael, na mukhang tinatakasan ni Rafael ang kanyang nagawang krimen at pati na ang kanyang kasamahan. Palalabasin niya sa balita na pinatay ni Rafael si Christine. Kapag lumabas ito sa balita, sigurado si Mercedes na kamumuhian si Rafael sa pamilya ni Moises. At kapag malaman na ni Moises na ama niya si Rafael, itatakwil niya ito at babalik sa kanila si Rafael. Samantala, natatakot ng labi si Grace sa gagawin ni Rafael sa paglusob sa shabu lab ni Mayor Lorenzo. Gusto sana sasama ni Moises, ngunit pinigilan siya ni Mang Istong. Bago umalis si Rafael, niyakap niya na mahigpit ang kanyang anak na si Moises. Nagsisisi naman si Divine na hindi niya binigyan ng another chance si Henry noon. Kung binigyan sana niya ito, baka hanggang ngayon buhay pa si Henry. Sinabihan ni Felicia ang kanyang ina na huwag niyang sisihin ang kanyang sarili. Hindi naman mapapatawad ang sarili ni Divine na kapag may masamang mangyari kay Felicia at gagawin niya ang lahat para protektahan niya ang kanyang anak at ang kanyang apo. Hindi sana susundin ni Shaira ang inuutos ni Mercedes, ngunit pinagalitan siya na kanyang boss na kapag hindi nila sinunod ang utos ng mga sagrado, hindi lang ang kanilang trabaho ang mawawala, kundi ang kanilang mga buhay. Ipinakilala na nga ni Matias kay Rafael ang kanyang kasamahan. Nagtanong si Arman kay Rafael kung kakayanin ba niya. Ang sagot ni Rafael, may combat training siya, kaya makakatulong siya nito sa kanila. Kung ang kanyang pamilyang dahilan kung bakit nakaganito ang Pilapil, siya ang magtutuwid at siya ang mag-aayos nito. Ang sabi ni Matias na kailangan nilang itigil ang operasyon ng pabrika. Yan ang kanilang uunahin bago nila pasukin ang bahay ni Mayor Lorenzo. Kailangan nilang kumilos ng mabilis bago magbukas ang pabrika. Magtatagumpay kaya sina Matias at Rafael sa kanilang misyon? Yan ang ating aabangan sa Pamilya Sagrado. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.